Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Meron pong panawagan sa atin ang ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos at ang ating Vice President na si Sara Duterte. Uy, pareho po sila ng paanyaya. Galing po kay President Bongbong Marcos, makiisa sa ating bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand 6 o'clock p.m. sa ika-28 ng Enero 2024. Halina at maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. Galing naman po sa Office of the Vice President. Inaanyayahan ng Office of the Vice President ang lahat na makiisa sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand 6 o'clock p.m. sa ika-28 ng Enero 2024. Halina at maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. So ano po ibig sabihin nito? Nandoon pa rin po yung gustong mangyari ng ating Presidente at Vice President Sara Duterte. Ang pagkakaisa, ang pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. So ano ngayon ang masasabi ng mga gustong buwagin ang UNITEAM? Kasi medyo matagal-tagal na rin po na wala tayong nakikitang post na nagkakaisa ang Presidente at ang Vice Presidente. Kaya tuloy ang daming espekulasyon na lumalabas na wala na daw UNITEAM. Hindi na nga daw tulad ng dati na nakikitang magkasama ang dalawa. Pero ano po ba itong nangyari? At muli natin nakita na magkasama ang dalawa. At binati pa ng ating Presidente ang magandang ginagawa ng ating Vice Presidente sa larangan ng edukasyon. Sabi po dito sa Presidential Communications Office, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tagumpay sa pagpapabuti ng kalidad ng basic education sa bansa at hinikayat ang tuloy-tuloy na aksyon para masigurong handa ang mga mag-aaral para sa trabaho. Kasama rin sa binigyan diin ni PBBM sa kanyang mensahe sa presentasyon ng Basic Education Report o BER 2024. So ayan nga po, muling nagkasama si Pangulong Ferdinand Marcos at si VP Sara. Tanong ng iba, hudyat na nga ba ito ng muling pagkakaisa? Teka muna, kailan ba nabuwag? Kailan ba nagkaroon ng hindi pagkakaisa ang dalawang ito? Yun lang naman pong mga nasa paligid nila ang nagpapakalat ng mga balitang buwag na ang UNITEAM. Doon sa mga nagdadasal na sana wag magtagumpay itong UNITEAM. Kung tutusin, dapat nga po natin ipagdasal na magtagumpay ang dalawang ito dahil yan po ang magiging susi ng pag-unlad ng Pilipinas. So ang makita muli silang magkasama at makita natin yung kanilang mga ngiti at mababanaag mo na walang kaplastikan between the two of them. Yan po ay nakapagpalakas ng loob ng mga supporters po ng UNITEAM. Isa na po ako dyan. Dahil lately, sa dami ng lumalabas na mga balita, fake news, paninira, at kung ano-ano pang mga kuro-kuro at mga haka-haka at mga balitang hindi nakapanipaniwala, mag-iisip ka tuloy. Wala na nga ba talaga ang UNITEAM? Tapos, bihira mo na silang makita. Kailan ba natin huling nakitang magkasama tong dalawang ito? So, lalong lumalakas lang yung bulong-bulungan na wala ng UNITEAM. Pero ito po ang magpapatunay. Solid pa rin po ang UNITEAM. Nakita nyo nga, nag-anyaya ang Presidente para po sa gaganapin na event sa January 28 sa Quirino Grandstand at nag-anyaya din ang ating Vice Presidente sa parehong event sa Linggo. So, doon sa mga nagpapakalat na wala na ang UNITEAM. Sorry to say, pero nagkakamali po kayo. Solid pa rin po ang UNITEAM, ang tambalang PBBM at VP Sara. At dun sa mga bashers, hindi po talaga mawawala yan. This is a democracy. Pwede mong sabihin ang gusto mong sabihin, maglabas ka ng sarili mong opinyon, ng sarili mong reaksyon sa mga nangyayari sa kapaligiran. Yan naman po kasi ay base sa kanya-kanyang paniniwala. Meron po mga anti-Marcos, meron silang sariling paniniwala, at tayo mga pro-Marcos naman ay meron sariling paniniwala. In the end, lalabas at lalabas din po at mananaig ang katotohanan at ang kabutihan. Ito nga lang event na bagong Pilipinas kick-off rally. May mababasa ka na naman ng mga comment.
Uunahin na naman daw ito. Dapat daw unahin ang mga problema ng bansa. Teka muna, sa tingin nyo, walang ginagawa ang presidente para unahin ang mga problema ng bansa? Bakit daw kailangan pa ng ganito mga gathering? Tapos na ang eleksyon. Bakit? Natatakot kayong makita ang puwersa ng milyon-milyon na bumoto sa Unity? Alam nyo kasi, sa dami ng mga naninira sa gobyernong ito, naglipa na po yan kaliwat kanan. Tama lang po na once in a while, makita ng mga antay na to ang puwersa ng mga taong gusto ng pagbabago, ng gusto na makitang tayo ay umangat. Kahit na napakarami mga bashes dyan, maraming mga Pilipino may crab mentality at pipilitin pa rin hilahin tayo pababa. Ito pong event na to ay isa sa magpapatunay na solid pa rin po ang suporta ng mga taong bumoto sa Unity. Kay President Bongbong Marcos, kay VP Sara. So yung mga tumutulig sana naman dito sa event na to, well, ano pa bang aasahan natin? Matapos tong helicopter issue, ito naman ang kanilang nasilip. Lahat na lang ng kilos ng gobyernong ito, lalo na ng ginagawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, binibigyan nila ng masamang kahulugan, hinahype nila, pinalalaki nila. Kasi ang paniniwala nila, kung aaraw-arawin mo yung fake news na kanilang ilalabas, magmumukha nga namang totoo. At hindi po natin mapipigilan na meron po talagang maniniwala. So, yung mga events na to ang magka-counter dyan sa mga paninirang ginagawa ng mga anti-Marcos. Ang ipakita natin ang ating solidong suporta para kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. Marami po kasing mga tao dyan na gustong kontrolin si President Bongbong Marcos. Hindi nila makontrol. Hindi nila makuha ang gusto nila kay President Bongbong, kaya dinadaan nila sa paglason sa isipan ng mga tao. Ito nga nabasa ko When people cannot control you, they try to control how people view you. Doon po nila inaatake si President Bongbong Marcos at saka na rin kay VP Sara. Hindi nila makontrol ang Unity. Kaya dadaanin nila sa pagpalaganap ng mga maling impormasyon, mga fake news, para nga naman magbago ang perception at pananaw ng taong bayan sa ating mga leader. Pero pababayaan ba naman natin magtagumpay sila? Kung akala nyo, malakas na ang puwersa ninyong mga anti-Marcos at kaya ninyong pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, nagkakamali po kayo. I'm sure ito mga pupunta sa linggo dyan sa Quirino Grandstand ay wala pa po sa kalingkingan ng mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Dahil hindi naman po lahat talaga ay makakapunta dyan. Pero dyan pa lang makikita na natin na hindi po nababawasan ang suporta ng mga taong naniniwala kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. Solid pa rin po ang kanilang tambalan. Katunayan po itong pagkilala ni President Bongbong sa mga nagawa ni VP Sara sa larangan ng edukasyon. So expect pa rin po natin, hindi po matitigil ang mga paninira. Doble pa po ang ginagawa nilang effort. Kung noong mga past administration, hindi po nawawala ang mga paninira sa nakaupong presidente, doble po ang ginagawa nilang paninira sa presidente ngayon. Bakit? Dahil siya po ay isang Marcos. Ayaw po nilang magtagumpay ang isang Marcos dahil ayaw nilang makita ng taong bayan na sa pamumuno ni President Bongbong Marcos, our nation will be great again. Dito nga sa post na to sabi ng ating Presidenteng Bongbong, this nation shall be great again and it is not too late. Alam nyo kung ano lang ang nagpapatagal dyan? Yung pong mga taong mga walang magawa sa buhay kundi ang siraan at siraan ang administrasyon na to. Well, again, kahit naman sa mga past administrations, isa sa mga hadlang para tayo ay umangat at umasenso ay yung mga anti-government. Yung pong ang tanging hangad nila ay mapabagsak ang gobyerno nito. Hindi lang po sila basta anti-president, sila po ay anti-government and anti-people. Para bang pinanganak sila para maghasik ng kasinungalingan at pagkakawatak-watak. Yun ang pinaka-goal nila. Kawawa naman itong mga taong ito.
Kaya nga maganda na after a while magkaroon ulit tayo ng gantong event para ipakita sa buong mundo ang solidarity ng mga Pilipino na nagkakaisa pa rin tayo. Bayaan nyo na yung mga iba dyan, kukunti lang naman sila. Maliit na porsyento lang po yan. Dahil majority pa rin po sa Pilipino. Kaya sila ay makamarcos o hindi. Ito yung mga taong naghihintay, nag-aabang, umaasa na aasenso tayo, aangat tayo, at nananalangin na itong presidenteng ito ang mag-aangat sa atin sa kahirapan at magbabangon sa Pilipinas. So, kung naniniwala po kayo sa pagkakaisa, let us heed the call of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Magpunta po tayo sa Quirino Grandstand at ipakita natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na kayang-kaya po ng mga Pilipino ang magkaisa. So sa nakita natin na nagkasama ulit si President Bongbong Marcos at si VP Sara, naniniwala ba kayo na watak na ang unity? Sa ganang akin po, naniniwala pa rin po ako sa tambalang PBBM VP Sara. At syempre, dagdagan po natin ng panalangin na itong mga evil forces na nakapaligid ay hindi magtagumpay sa mga balak nilang pabagsakin ang gobyernong ito. So hinihingi ko po ang inyong mga panalangin na ipagdasal natin ang tagumpay ng unity. Ipagpatuloy lang po natin ang suporta sa gobyernong ito. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.